Ina sa 8 anak si Nanay Joanne, kaya naman malaking hamon sa kanya ang pagtaas ng mga bilihin. Maliban sa pambili ng pagkain, dagdag hamon pa raw sa kanyang pagbabudget ang mga bayarin sa tubig at kuryente. Kaya para makapagkasya niya ang 500 pisong budget kada araw, iba't ibang diskarte na raw ang kanyang ginagawa. Yung ginagawa ko po, hindi ko naman po, yung kumbaga parang yung iba, nilalakihan nila yung nila, slice nila sa niluluto nila. Ako po is ginagawa ko po siyang maliliit. Maliliit para lang po Para mapagkasya. Kasi hindi mo binat talaga yung pera na hawak mo. Kung minsan nagkukulang pa kasi lalo sa akin, may 2 college ako, yung baon pa nila. Isa lamang si Joanne sa milyon-milyong ordinaryong Pilipino na apektado sa pagmahal ng mga pangunahing bilihin. Pero sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa nangyayaring sigalot ngayon sa gitnang silangan, posibleng tumaas pa lalo ang presyo ng mga bilihin. Ito ngayon ang nakikitang posibilidad ng Philippine Statistics Authority. Noong Pebrero pa lang, kung kailan hindi pa nagsisimula ang gulo sa Middle East, umabot na sa 2.4% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mas mataas ito ng 0.4% kumpara sa inflation rate noong Enero. Isa sa mga dahilan daw dito ang pagmahal ng presyo ng kuryente, tubig at pati na rin mga isda at gulay. We are seeing that yung inflation for diesel, gasoline, diesel in particular, itong March ay nasa positive territory na siya. So may increases kasi ngayon yung average average price na nakolekta ng PSA for February sa diesel ay nasa 60 pesos and 26 centavos. Because of this shocks, external shocks due to the war sa Middle East that will have impact dun sa ating prices of fuels. Then, ang expectation naman pag tumataas yung inflation rate, tuloy-tuloy yung pagbaba ng ating purchasing power of peso. Dagdag pa ng PSA, bagamat negative inflation ang transportasyon noong Pebrero dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, posibleng tumaas ang pasahe at iba pang bilihin dahil may epekto ito sa shipping at logistics. Ito rin ang nangyari noong 2022 nang sumiklab ang gyera sa Russia at Ukraine. So, in fact, in 2022, nakita natin na pag tumataas yung presyo ng diesel, gasoline, yun yung una. And then susunod yung price of yung transport. Sumusunod ka agad yung presyo, tumataas din yung presyo ng commodities, in particular yung fish and meat. Yun yung nakita natin last time. So may initial impact which is on the prices of fuels which we are seeing. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na handa ang 100 million na fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Nauna nang sinabi ng Pangulo na tinitignan nito ang paghingi ng special powers sa Kongreso para pansamantalang bawasan o suspindihin ang fuel excise tax. Angel Arquero, RNG News.